Ngayon naman ang pag-uusapan natin tungkol dito sa Facebook monetization. Huwag na natin yung patagalin, simulan na natin. Check natin itong monetization statuses. Una-una may makikita kang sign, dollar sign, ganito ang bubungad sa'yo. Green dollar sign, yan. Ibig sabihin yan, monetize. Ang video mo kapag merong ganyang sign ay kikita ng pera or dollars. Mag-a-appear dyan yung mga advertising or yung mga ads. Na yan ay isa sa way para kumita tayo sa Facebook or dyan sa in-stream ads. Bigyan ko kayo ng example, ganyan, mga naka-green sign yan, yung mga video na yan. Ibig sabihin, yung mga video na yan ay kumikita yan. Okay, next tayo. Dito tayo sa limited or new monetization. Kita mo ang sign na ganyan. Ibig sabihin lang yan, yung pinost mo na yan, yung video yan, ay hindi yan kikita. Kasi hindi yan monetize, yung pinost mong video. Kapag ka may ganyang sign. Kasi hindi niya na-meet yung criteria for monetization. Ibig sabihin, may nalabag siyang policy ni Facebook. Kaya maingat tayo dapat sa mga pagpo-post ng mga video natin kung gusto natin kumita yung bawat video natin. Ito pa ang susunod. Nakita mo ang ganitong sign. Ayan, tingnan nyo sa screen. Dollar sign din yan. Yung ibig sabihin yan is pending review. Kapag ka nag-post ka at nakita mo ganyan yung nakalagay, yung sign na yan, ibig sabihin lang yung video mo ay nire-review pa yan ni Facebook. Kung ano bang ilalagay niya. Anong sign ba? Nakasunod ba yan sa policy niya? Ibig sabihin habang ganyan yung sign ng video mo, hindi ka kumikita dyan sa video na yan. Kapag ka-chinek mo ulit at wala nang ganyang sign, either green sign ng dollar, ibig sabihin kikita na yung video mo. Pero itong ganitong sign ay hindi naman natin malimit makita sa mga nagpo-post. Bibihira lang ang merong ganitong dollar sign sa bawat video. Malimit nating nakikita yaang monetize at no monetization. So next tayo, dito tayo sa can't be monetized. Ganyan yung sign yan. Tandaan natin. Baka meron yan ang mga video natin. I-check natin yan. Ang ibig sabihin lang yan, yung video mo talagang labag kay Facebook. Sa mga policies niya, lahat ng requirements niya ay nalabag mo. Ano ang isa? Nag-post ka below 1 minute pero post mo siya sa long video. Pwede mo namang gawin na lang yan na reels kasi napakaikli, baka 30 seconds lang yan. So ang mangyayari niyan, pwedeng hindi ma-monetize yan. Bakit ayaw niya ng ganon? Kasi nga, paano yan lalagyan ng ads? Kung gusto ni Facebook na lagyan niya ng 5 ads, 30 seconds lang yan, puro ads na lang yung mapapanood ng tao. So kung long video, gawin mong 3 minutes pataas. At kailangan mo ng ads para kumita ka pa ng malaki. Kaya hindi natin iniiwasan na magka-ads yung video natin. Kailangan natin yun. Ano pa ang iba sa dahilan? Ano pa hindi sumunod sa mga policies or community standards? Napakarami niyan. Nag-post ka ng violence, harassment, and may mga logos yung pinost mo. Isa din yan sa mga bawal. At napakarami pang iba. So kapag ka nakita mo naman yung video mo ay talagang nakasusunod naman tapos may nakita kang sign na ganyan. So kapag ka nakita mo naman yung video mo ay talagang nakasusunod naman tapos may nakita kang sign na ganyan, hindi kumikita pero talagang karapat-dapat namang kumita, pwede ka namang mag-appeal kay Facebook. Pwede ka namang pumunta sa help and support. Pero remember, nakalagay dito kapag ka nabasa natin to, if you believe you receive a status in error, you can submit a one-time appeal. Ayaw ni Facebook ng makulit. Kaya kung ano yung sinubmit mo, dapat bago mo isubmit yon ay nasabi mo na lahat doon. Nilagay mo na yung mga screenshot para kapag ni-review ay talagang pasok agad-agad na i-approve yan ni Facebook. Pero kung kulang-kulang yung information, sayang lang ng appeal mo. Para hindi nga tayo makatanggap ng mga negative na sign, tulad niyan, mga dollar sign na kumikita or nakalalabag kay Facebook, ay gawin natin yung mga kasusunod sa policies ni Facebook. Ibig sabihin lang, kung masunurin tayo sa mga rules niya, kita talaga tayo at lalaki pa yung kita natin. Paano natin magagawa yan? Maghanap tayo ng mga mapapanood na tutorial na talagang mapagkakatiwalaan natin. Kaya kung nagustuhan mo ang tinalakay natin sa video na to, pwede mo namang i-share ang video na yan para malaman pa ng mga kakilala mo, mga kaibigan mo, na nagtatanong patungkol dito sa mga nare-receive nilang naka-attach sa video nila.
hindi na talaga sila kakabahan. Baka isipin nila, ano to, baka violation ba to? Pagka napanood yung video na to ay talaga makakatulong tayo sa kanila. Hanggang dyan lang muna tayo. Kung meron kang mga katanungan at may suggestion ka, pwede mo namang i-comment down below para mapag-usapan natin yan dyan sa baba sa comment section. So that's all. Thank you so much.